Speaker. Mr. Speaker, nakukulangan po tayo sa ganong sagot kasi kung high time that we abolish NTF-LCAC headed by the President and realign its funding from OP, other executive offices, and agencies directly to social services like education and health. Dapat hindi na nito nilalamon ang gabinete na pinamumunuan na sa ngayon ng mga ex-military officials. Ask the sponsor to answer my questions as briefly as possible. Kasi, Mr. Speaker, I have 13 topics that I would like to have discussed. Dahil may klipong oras na meron tayo at marami ako itatanong, mainam na maging efficient po tayo, Mr. Speaker. Unang tanong po, Mr. Speaker, kung totoo na tayo ay para sa mahihirap at natitiyak tayo ng hustisya para sa inaapi, papanagutin ba ng Office of the President ang mga sangkot galing sa iba't ibang ahensya, kagaya ng NTF-LCAC tsaka AFP, regarding the abduction and yung pag-present as fake rebel surrenderies ni Jed at Jonila? We recall, Mr. Speaker, na ang presidente ay siyang chair ng NTF-LCAC. So this is on him. Siya ay may command responsibility over NTF-LCAC that held the press conference where Jed and Jonila revealed to the Filipino people that the military abducted them. Mr. Speaker, again, may command responsibility din sa AFP na siyang nag-abduct kay Jed at Jonila ang Pangulo. So, Mr. Speaker, what is the response of the sponsor? Sasagutin ko lamang po dyan, Mr. Speaker. Ang Pangulo po ay seryoso sa mga ganitong bagay at handa pong tignan at silipin itong mga reklamo po na ito para matugunan at maaksyonan sa lalong madaling panahon, Mr. Speaker. Mr. Speaker, nakukulangan po tayo sa ganong sagot kasi kung tumitindig tayo para sa hustisya, madali lang sumagot ng firm na oo. Kaya sa ngayon, Mr. Speaker, hindi natin nakikita ang sense of urgency ng Pangulo na panagutin ang kanyang task force at ang kanyang militar. Second topic, Mr. Speaker, on the reclamation ban. Mr. Speaker, nagpapatuloy pa rin ang reclamation sa Manila Bay. For example, ang reclamation project ng Argon Bay, subsidiary ng San Miguel Corporation, nagpapatuloy pa rin sa Navotas ang kanilang reclamation as monitored by Fisherfolk Organization Pamalakaya. Mr. Speaker, makikita rin mula sa Mall of Asia na nagpapatuloy ang reclamation sa Manila Bay. As of September 24, Mr. Speaker, ito yung ilan sa mga photos na nagpapatuloy yon. Mr. Speaker, naglabas na ba ng written order ang Pangulo banning reclamation projects in Manila Bay? May moratorium po ang Office of the President para lahat po ng proyekto ay tumigil. And para sa impormasyon po at kaalaman ng aking kaibigan mula po sa Kabataan Party List, noong linggo po nasa Manila Bay po ako, kasama ko po ang aking pamilya. Wala po ako nakitang activities po ng dredging or operations or reclamation dahil inikot po namin ang Manila Bay noong araw po na yon, Mr. Speaker. Mr. Speaker, marahil ay ibang anggulo ang nakita ng butihing sponsor at para magkaroon ng pangil ang verbal order ng Pangulo, ang kailangan po ay written order, Mr. Speaker. At dagdag pa, Mr. Speaker, kapakanan din ng mga komunidad na apektado ng reclamation ang ipinaglalaban ni Jed at Jonila, Mr. Speaker. Kaya muli po, kung hindi pa naglalabas ng written order, kailan po balak maglabas ng Office of the President ng written order banning reclamation projects in Manila Bay? Ito po ay may mga proseso, Ginoong Speaker, na sinusunod din ng Office of the President. Hindi po porket siya po ang Pangulo at siya po ang Commander-in-Chief ay dapat gawin niya na kaagad-agad at gumawa ng mga desisyon. Ang punupunto lang po namin dito ay kailangan pong pag-aralan at bigyan din po pakinggan. Narinig po yung panig po ng dalawang nagrereklamo. Kailangan din po pakinggan ang panig ng militar, ng pulis, para po ma-weigh ito ng Pangulo at makapagdesisyon. Mr. Speaker. Mr. Speaker, kung hindi magko-commit ang Pangulo na maglabas ng written order
Malinaw sa ngayon na hanggang salita pa lang ang Pangulo pagdating sa pagpapatigil ng mapanirang reclamation sa Manila Bay. Kung nagawa po na kahit nag-o-object ang economic managers ay naglabas ng price cap sa presyo ng bigas, tiyak po tayo kaya yung gawin ng Pangulo pagdating sa reclamation. And Mr. Speaker, kung hindi po agad napapakinggan ng Pangulo ang testimonya mismo ng mga biktima ng AFP, then it shows kung kanino po pumapaling ang Pangulo. Third topic, Mr. Speaker, relations ng Vice President sa China. Bahagi po ng message ng Vice President sa China on its 74th founding anniversary, and I quote, "We hope that our partnership will prosper, especially in the areas of agriculture, trade, investment, science and technology, and people-to-people relations." End of quote. Mr. Speaker, ang ganitong mga sinabi ng Vice President, this is not consistent with the remarks of the Defense Secretary. Ang sabi po ng Defense Secretary sa committee budget briefing ay nagpo-portray ng cold attitude towards China given its encroachment in the West Philippine Sea. Kaya Mr. Speaker, how can the President reconcile these incompatible stances of his Vice President and his Defense Secretary? Mr. Speaker, sagutin ko po muna yung huling katanungan po ng aking kaibigan. Tungkol po sa reclamation, balikan ko lamang mabilisan lamang po. Pinatigil po ito ng Pangulo dahil nga po sa mga reklamo na karating po sa kanya. Kaya po ipinatigil kaagad ito ng Pangulong Marcos. Pangalawa po, ibang issue naman po itong nasa China ngayon. Ayan po ay mula po sa Office of the Vice President. Pero yung pong kanyang mga statement marahil ay hindi pa po talaga hindi naman yun official stand ng bumubuong pamahalaan, Mr. Speaker. Mr. Speaker, follow up. Ang sektor ng pangisdaan ay bahagi ng agrikultura. Maaasahan ba ang China bilang partner sa agrikultura at pangisdaan kung inaapakan nito ang karapatan ng mga mangingisdang Pilipino na ipagpatuloy ang kanilang kabuhayan sa West Philippine Sea? Kamakailan lamang, Mr. Speaker, nag-install pa ang China ng floating barriers sa Baho de Masinloc para hindi makapangisda ang mga Pilipino doon. So, Mr. Speaker, again, can China be considered a partner in agriculture? Sa totoo lang, Ginoong Speaker, ang China po ay ating malapit na trade partner. Pero pagdating po sa ibang aspeto, ito na nga po ang pinag-aaralan ngayon po ng task force. At tinitignan, kung ako po ay personal na tatanungin, kailangan po talagang pag-aralan muli itong relations natin sa China. Kasi para pong kailangan nating piliin, ekonomiya ba o yung ating national security, yung ating kalayaan at yung ating soberenya, Ginoong Speaker. Mr. Speaker, tingin natin hindi incompatible ang economy at ang national sovereignty. In the first place, Mr. Speaker, kung tayo talaga ang nakakahawak sa ating mga teritoryo, maraming resources dyan ang pwedeng tayo ang mag-harness. Kaso, Mr. Speaker, hindi natin nagagawa dahil for the longest time, pinabayaan natin na ang China ay umalagwa sa West Philippine Sea. Kaya, Mr. Speaker, with that remark of the Vice President, maituturing ba nating pagtatraidor sa bansa ang ganitong mga mensahe ng Vice Presidente? Mr. Speaker, yung mensahe po ng Office of the Vice President ay sa kanya po yung mensahe, pero it doesn't reflect the message of the Office of the President or the entire nation, Mr. Speaker. Mr. Speaker, fourth topic, confidential funds in the executive branch. Labas muna yung sa OP. Mr. Speaker, sino ang nagpasya na sa contingent fund kunin ang confidential fund ng OVP for 2022 kahit na illegal? Is it the Office of the President or DBM? Inapprove po ng Pangulo yan, Mr. Speaker, dahil yan po ay covered ng good governance and social services. Kaya po na-approve po yan ng Office of the President, Mr. Speaker. Okay. Mr. Speaker, yung 125 million pesos in 2022, nagastos po siya in 11 days. Can the sponsor confirm? Ang makakasagot niya, Mr. Speaker, at kumpleto ang detalye ay ang Commission on Audit at hindi po ang tanggapan ng Pangulo, Mr. Speaker. Pero Mr. Speaker, kahapon nabanggit na rin naman
through the sponsor of the COA budget na 11 days na gastos. Mr. Speaker, kung ikukumpara natin, magkano ang confidential fund ng Philippine Coast Guard noong 2022? Ang intelligence fund ng Philippine Coast Guard ay nasa 10 million pesos, Mr. Speaker. So Mr. Speaker, walang confidential fund pero may intelligence fund na 10 million isang taon. Napakababa po nun compared sa 125 million ng OVP. Mr. Speaker, sige, para mas ma-compare pa natin, gawin po nating 11 years. So kung 10 million per year, in the past 11 years, ibig sabihin from 2013 to 2023, ano ang total na intelligence fund ng Philippine Coast Guard? Kung ito po ay 10 million every year at sinasabi ho ninyo ay 11 years, yan po ay about aabot po sa 110 million. So Mr. Speaker, mas mataas pa rin ang confidential fund ng OVP spent in 11 days kumpara sa combined confidential and intelligence funds ng Philippine Coast Guard for 11 years, Mr. Speaker, to defend the West Philippine Sea. No wonder inangkinan ng China ang West Philippine Sea using its 9-dash line, naging 10-dash line. Mamaya baka maging 11-dash line na po yan, Mr. Speaker. Panglimang topic, mandatory ROTC. In a March 2023 survey, 42% of respondents said ROTC should be optional for senior high school, while 22% said ROTC should not be in the curriculum of the students at all. Also, Mr. Speaker, sa isa namang April 2023 survey of around 20,500 Catholic school students, 53% disagreed with reviving mandatory ROTC. Reasons include additional academic load, expenses for families, concerns about violence, hazing, bullying, corruption, and threats to safety, and conflict with religious beliefs. Mr. Speaker, sa parehong survey ng 20,500 Catholic school students, 19% were uncertain. Mr. Speaker, ang tanong natin, nasa listahan pa rin ba ng priority measures ng Marcos Jr. Admin ang panunumbalik ng mandatory ROTC? Kung ito po ay nakapaloob sa ating konstitusyon na magsilbi po ang bawat Pilipino sa ating pong bayan. Pero kung akong tatanungin po, Mr. Speaker, hindi rin po ako sang-ayon doon. Pero kaya nga po, hindi pa po ito na-implement fully dahil ito po ay patuloy na pinag-aaralan ng Office of the President, Mr. Speaker. Mr. Speaker, at least we're glad to hear na ang sponsor personally ay hindi siya sang-ayon doon. Kasi Mr. Speaker, pagdating sa forma ng pagsisilbi sa bayan, hindi dapat maging diktador ang Marcos Jr. Admin sa ating mga kabataan. Mr. Speaker, I'm amused. Pagdidikta ang turing sa simpleng pagtuturo ng kasaysayan, kabilang ang pagtuturo ng martial law ni Marcos Sr., pero ang mandatory ROTC hindi. Parang baligtad po. Tapos, Mr. Speaker, kasama ang militar sa magtuturo ng mandatory ROTC. As confirmed during the DND budget hearing last September 20, nais ituro ng AFP sa mga estudyante na magiging rebelde sila kung aaralin nila ang katotohanan, kasaysayan at current events. Ituturo ng militar ang kasinungalingan na gumanda ang ekonomiya noong martial law ng diktadurang Marcos Sr. No wonder na priority ng Marcos Jr. Admin na papasukin ang militar sa mga campus para magturo via mandatory ROTC. And again, Mr. Speaker, mapapadali ang pag-abduct ng AFP sa mga kabataan kung naka-istasyon sila sa loob mismo ng mga paaralan. Sixth topic, Mr. Speaker, travel expenses. Magkano ang travel expenses ng Office of the President noong 2021? Mr. Speaker, may I ask for a 1-minute break? Session suspended. Limao. The Honorable Tulfo may proceed. Sa katanungan po ng aking kasamahan dito sa Kongreso, ang 2021 travel expense po ng Office of the President ay nasa 37,499,000. Mr. Speaker. Mr. Speaker, magkano naman ang ginastos for travel noong 2022, last year?
Ang 2022 po ay umakyat sa 398,307,000, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, grabe, more than 10 times ang ginastos sa mga biyahe last year. Mr. Speaker, kung 398 million ang nagastos, magkano naman supposedly ang allocation for travel ng presidente sa national budget noong 2022? Linawin ko lamang po yung aking naunang statement, Mr. Speaker, kung ako'y papayagan ng aking kaibigan dito po sa Kongreso. Kaya po mababa ang 37 million lamang noong 2021 dahil ito po ay panahon ng pandemya. At alam po natin ang Pangulong Duterte ay hindi po bumiyahe ng mga panahon na yun. Subalit, nung pagpasok po ng Administrasyong Marcos, kaya po ito umakyat, nag-umpisa na po ang pagbiyahe ng palasyo, ng Pangulo, Mr. Speaker. Yeah. Mr. Speaker, so yun po. Kung merong 398 million na ginastos, magkano ang actual allocation? Yung nasa General Appropriations Act noong 2022. Ito po ang, Mr. Speaker, ang aktual na pondo na gamit, 398,307,000, Mr. Speaker. Inalot lang ng Kongreso for travel, magkano po siya? Mr. Speaker, ako po humingi ng paumanhin sa aking pong kasamahan sa Kongreso, pero ito po ay 314,372,000, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ibig sabihin po may diferensya na 84 million pesos. Mula dun sa kung magkano yung inallocate ng Kongreso tsaka sa aktual na nagastos ng Pangulo for 2022. Mr. Speaker, ano ang funding source ng 84 million na diferensya? Ang source po noon, Ginoong Speaker, ay continuing appropriations, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi po ba ito galing sa contingent fund? Mr. Speaker, hindi po ito galing sa contingent fund. Okay, Mr. Speaker, for 2023 naman, magkano ang allocation for travel? Ang actual po na naibigay, nagastos po ng Office of the President ay 670,644,000. Mr. Speaker, so far, kung merong 671 million for the whole year 2023, magkano na doon ang nagastos na ng Pangulo? Ay nasa 418,535,969.46, Ginoong Speaker. Mr. Speaker, magiging sapat ba ang 671 million o kailangan maghanap ng dagdag na funding source para sa matitira pang travels ng Pangulo for this year? Mr. Speaker, may CONAP for 2022. Mr. Speaker, can the sponsor clarify? Ang 671 million, sapat na po ba yun? O kailangan pa mag-source from other funds? Ito po, Mr. Speaker, ay sapat na. Dahil kung titingnan ho, ngayon ay nasa Oktubre na ho tayo and wala na po mukhang ang travel ng Pangulo ay limited na sa mga panahon po na ito, Mr. Speaker. Mr. Speaker, for 2024 naman, ang travels ng Presidente ay shouldered ng alin pong line item sa budget, tsaka magkano? For 2024, ang proposed po ay 1,148,424,000, Mr. Speaker. Ibig sabihin, Mr. Speaker, from 2022, 398 million, 2023, 671 million, for 2024, around 1.15 billion pesos, Mr. Speaker. Almost doble pa iyan ang travel budget ng Pangulo sa taong ito, Mr. Speaker. Magiging doble ba ang bilang ng trips o doble ang bilang ng mga sasama? Mr. Speaker, balak ba ng Pangulo na pumunta sa Formula 1 sa Singapore sa 2024? Ang 2024 po, ito po ay propose pa lamang at ito po ay request pa lamang. Ina-anticipate po na marami pong magiging biyahe ang Pangulo para po makahikayat pa ng mga investor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kasi yung sa Formula 1 po, if ever, shouldered na naman ng taong bayan. Kaya po, we'd like to know in advance, Mr. Speaker, pupunta po ba
sa susunod na taon sa Formula 1 sa Singapore ang Pangulo? Ang presidential po, ang local engagement, foreign state at working visits ng Pangulo at pati ang visiting foreign state leaders, ministers at iba pang mga dignitaries ay nagmumula po dito sa mga pondo na ito ng Office of the President, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi po head-on na nasagot yung ating tanong. And Mr. Speaker, ang First Lady din naman ay proud na dumalo ang Pangulo this year sa Formula 1 para sa networking. So kung proud po ang Office of the President, eh di dapat po hindi ikahiya kung dadalo ang Pangulo sa Formula 1 sa 2024. Ang biyahe po ng Pangulo sa Singapore ay ito po ay isang imbitasyon mula po sa isang grupo. Ay yung pong pagpapanood sa formula po, ito po siya po ay naimbitahan lang, Mr. Speaker, in advance. Sige, Mr. Speaker, hindi ko na po ididiin kasi kahit mismo sponsor po natin ay nahihiyang i-admit kung dadalo next year ang ating Pangulo sa Formula 1 sa Singapore. Mr. Speaker, i-assess po natin ang foreign trips. Ang daming travels noong second half ng 2022. Para matasa po ng tama ang epekto ng foreign travels, we'd like to ask, gaano kalaki na ang ating foreign direct investments for the first half of 2023? Bago ko po sagutin yan, Mr. Speaker, ang kanyang tanong, babalikan ko muna yung tanong po ng aking kaibigan. Yung hinggil po sa Formula 1, ito po ay upon invitation. So hindi po natin sigurado kung may mga invitations pong darating sa Pangulo next year at kung meron po siya mga invitations for a meeting, yun naman po ay sinabay lamang. Nauna po kasi yung invitation para po dun sa business conference meeting sa Singapore at yung Formula 1 racing naman po, yun po naman ay sideline lang ho dahil siya po ay naimbitahan, nabigyan po ng ticket, Mr. Speaker, as far as I know, Mr. Speaker. Yeah. So Mr. Speaker, sa foreign direct investments, gaano po kalaki ang ating FDI first half of 2023 tsaka first half of 2022 na rin? Sa first half of 2023, Mr. Speaker, ay meron ng 71.78 billion pesos na investments, or dollars, $71.78 billion, Mr. Speaker. First half po ito of 2023, Mr. Speaker. Total po yan, Mr. Speaker. Pero sa first half lang po ng 2023, Mr. Speaker. Kasi Mr. Speaker, based sa ating... Mr. Speaker, ayan po ay susumitiho namin sa inyong tanggapan bago po matapos ang araw, Mr. Speaker. Sige. Mr. Speaker, kasi sa observation natin, first half of 2023, ang ating investments na pumasok ay nasa $4 billion. Pero Mr. Speaker, compared to the same time period noong 2022, nung wala pa ang mga biyahe ng Pangulo, 4.91 billion, Mr. Speaker. Tapos noong 2021, buong taon na po, Mr. Speaker, $10.5 billion. Or kung half year, nasa $5.25 billion, Mr. Speaker. Kaya mas malaki pa ang rate ng pagpasok ng investments sa bansa noong emergency pa ang pandemic kumpara ngayon, Mr. Speaker. Kahit na biyahe ng biyahe ang Pangulo. Kaya this implies, hindi naman pag-attract ng FDIs ang pangunahing dahilan bakit biyahe ng biyahe ang Malacanang. Nababaon sa utang ang mga Pilipino sa dagdag na gastos, kaya the Filipino people should not pay for the revenge travel of our top officials, Mr. Speaker. Now, Mr. Speaker, ito naman po on NTF-ELCAC. Mr. Speaker, nasa OP budget ang funding for NTF-ELCAC National Secretariat. Is that correct? Tama po, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sa ang line item sa budget ng Office of the President, kinukuha ang funding ng NTF-ELCAC National Secretariat? Ito po ay kinukuha sa Presidential Oversight Program, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, we note for the record na Office of the President ang nagtitiyak ng day-to-day functioning ng NTF-ELCAC. Galing sa Office of the President ang panggastos para sa NTF-ELCAC National Secretariat. Mr. Speaker, sino ang nagpe-preside sa meetings ng NTF-ELCAC? Is it the President? Is it the National Security Advisor? Ang nagpe-preside po ng NTF-ELCAC meeting ay ang Executive Secretary po, Mr. Speaker.
Mr. Speaker, is the Executive Secretary a part of the NTF-ELCAC? Mr. Speaker, ang Executive Secretary po ay bahagi at miyembro po ng NTF-ELCAC. Mr. Speaker, I have a copy of Executive Order Number 70, Series of 2018. Mr. Speaker, wala sa listahan ng mga bahagi ng NTF-ELCAC ang Executive Secretary. Kaya Mr. Speaker, I don't think the Executive Secretary is in a position to take over the President para mag-preside sa mga meeting ng NTF-ELCAC. Hindi naman po siya ang chair, hindi din siya ang vice chair ng NTF-ELCAC. Mr. Speaker, how often ba nagmi-meeting ang NTF-ELCAC? Mr. Speaker, ang pagpupulong po ng NTF-ELCAC ay at least isang beses isang buwan, Mr. Speaker. Mr. Speaker, based sa EO70, meron po talagang listahan sino ang mga bahagi ng NTF-ELCAC. Recently, Mr. Speaker, dinagdag ang Vice President as co-Vice Chair, tsaka may 11 na mga additional departments. Mr. Speaker, sa ngayon kasi meron tayong 22 departments in total. Mr. Speaker, sa 22 na departments natin, 9 lang ang original na members ng NTF-ELCAC. Tapos, may dagdag na 11. Kaya, Mr. Speaker, we have 20 out of 22 departments who are members of NTF-ELCAC. Kung totoo na patapos ng armed conflict sa bansa, kaduda-duda na dumarami ang members nito. Mas marami pa yung dinagdag kaysa sa original na members, Mr. Speaker. Kaya tanong natin, na-amend ba ang EO70? Mr. Speaker, ang sagot po dyan, ito po ay sa ilalim po or bahagi po ng whole of government approach. Ang pag-attend po ng Vice President sa NTF-ELCAC bilang siya po ang Secretary of the Department of Education. Mr. Speaker. Mr. Speaker, hindi na-amend ang NTF-ELCAC. Naglabas din ba ang Pangulo ng written guidelines in relation to EO70? Tama po, wala po sa EO yung additional members. Pero that EO does not preclude additional members. For the simple reason, ang focus na po ng pamahalaan ay more on peace and development at hindi na po armed conflict or combat, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, nanggaling sa ating sponsor, hindi na-amend ang EO70. Wala ring mga written guidelines na nilabas in relation to that. Kaya, Mr. Speaker, walang batayan na gumawa ng posisyon na co-vice chair. Tsaka, dinagdag ang mas marami pang mga departments para more than double na ang bilang ng departments na bahagi ng NTF-ELCAC, Mr. Speaker. Walang basis ang arbitrary action ng Pangulo na i-appoint ang VP as NTF-ELCAC Vice Chair. And damihan pa ang NTF-ELCAC members, turning the executive branch into a de facto military junta, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kasunod na tanong, can the sponsor confirm? Kasi po sa National Security Council Executive Committee, kasama ang Presidente, Vice President, Executive Secretary, National Security Advisor, Foreign Affairs Secretary, Justice Secretary, Defense Secretary, Interior Secretary, pati ang NICA, AFP, PNP, BSP, tsaka NBI. Can the sponsor confirm? Tama po. Kasama po lahat yung mga yon, Mr. Speaker. Mr. Speaker, of them, ang hindi lang kasama sa NTF-ELCAC ay NBI, BSP, tsaka Executive Secretary. Can the sponsor confirm? Session suspended. Can you repeat that question again, Mr. Speaker? Because Mr. Speaker, sa 13 members and sit-in officials ng National Security Council Executive Committee, ang hindi lang po kasama sa NTF-ELCAC, based sa EO70 ay NBI, BSP, tsaka ang Executive Secretary. Can the sponsor confirm? tama po yun, pero ang subsidiary po yung dalawang ahensya at ang executive secretary po ay alter ego ng Pangulo, Mr. Speaker. With that, Mr. Speaker, kung isasama pa natin ang Executive Secretary, 11 dun sa 13 na bahagi ng National Security Council Executive Committee ay bahagi din ng NTF-ELCAC, Mr. Speaker.
which means a supermajority of the National Security Council EXECOM are also members of NTF-ELCAC. Binibigyan nito ng kapangyarihan ang NSC na panghimasukan ang gawain ng mga civilian agency na ginawang bahagi ng NTF-ELCAC. Hinahatak sila palayo mula sa kanilang mandato patungo sa mga security activities, Mr. Speaker. That will be the last question of Mr. the Honorable. Speaker, I'd like to ask for the indulgence of this body kasi Mr. Speaker, hindi naman po tayo nakapagtanong noong committee level. Mr. Speaker, ang mga namumuno sa NTF-ELCAC in the absence of the President habang siya ay nasa kanyang mga biyahe ay retired Army General as NTF-ELCAC Vice Chair and NSC Director General, dati ding AFP Chief of Staff. Mr. Speaker, ang Executive Director ay retired Army General, nag-retire nitong 2023 lamang, dating Commander ng North Luzon Command, Mr. Speaker. Kaya, to end Mr. Speaker, kung patapos na ang armed conflict sa Pilipinas, dapat malapit nang matapos, mapapanis na dapat ang mandato ng NTF-ELCAC. Kaya, dapat hindi na nito nilalamon ang gabinete na pinamumunuan na sa ngayon ng mga ex-military officials. Mr. Speaker, hindi din pwedeng from ending armed conflict, ititwist natin ang NTF-ELCAC to prevent armed conflict. Kasi ang ibig sabihin nun, Mr. Speaker, ay repression ng mga sibilyan, arbitrarily labeled and perceived as supporters of armed conflict. Kaya Mr. Speaker, dapat lang it's high time that we abolish NTF-ELCAC, headed by the President, and realign its funding from OP, other executive offices, and agencies directly to social services like education and health. Maraming salamat.